na patagalin ito, ganun kalaki ang mawawala sa atin. Kaya sa ganito kaaga ng panahon, malayo pa tayo sa November 8, malayo pa tayo sa November 5 o May 8. Pero ngayon, sa ganito kaaga, pinipilit na natin matapos ang negosasyon. Nagsumiti tayo ng kaso sa Tole dahil ang negotiation table ay nasasamantala ni PLDT. Nabibinbin niya ang kaso ron. Doon sa Tole, doon sa gobyerno, kahit papano, umaasa tayo magiging patas ang laban. Pero ang pinakamagandang mangyayari sa lahat, dahil hindi pa tapos ang legislation, kung ang Korte Suprema ay maglalabas ng desisyon sa inyong kaso. Una, isang malaking bagahe ang luluwag sa aming balikat bilang mga negosyador at officer nito. Sapagkat hindi na mag-uusapan sa negosasyon yan. Bakit? Hindi na negosyable ang benefits nyo. Ang masusunod na ay kung ano sinabi ng Supreme Court. Makakapag-concentrate na ang pamanuan natin sa mga issue talaga ng CBA. Dagdag na sahod, hospitalization for dependents, additional bonus, etc. etc. Yung sa inyo, hindi na sila pwedeng tumawad, hindi na pwedeng i-bargain sapagkat Korte Suprema ang nagpasya. Katunayan, pag nagtuloy-tuloy yung desisyon sa inyo, pati dito, pati Globe, pati Converge, maapektuhan. Dahil Korte Suprema ang nagdesisyon para sa lahat yan ng telco. Ibig sabihin, pagtrabaho, installation, repair, and cable maintenance sa buong Pilipinas, bawal ito kontrata at dapat regular ang umahawa. Kaya aalisin na si Viberon, aalisin na si Gita, aalisin na yung iba't ibang kontrakto dahil bawal na sila sabi ng Korte Suprema. Kaya talagang maluwag na ang pagre-regular sa inyo dahil hindi talaga namin kaya na kaunti na ng 4,000 sa PLDT. Dati kaming 16,000. Kaya talagang pare-regular na kayo. At pag nagsama-sama tayo sa CPA, pare-pareho na ang pinaglalaban natin. Ito, mga kasama, ang kalagayan, ang sitwasyon, ginagalawan natin ngayon. Naiipin tayo dito sa sitwasyon na ito. Gusto natin maganda ang habang malapit ang deadline natin. Kaya kinakailangan natin ipakita ang ating lakas. Ma-pressure si PLDT. Ma-pressure ang nataas-taas ang hukom na kung wala na rin siyang naman silang gagawin sa desisyon na ito ay ilabas na nila. Upang sa ganun, tunay na makinabang ang mga kawawang tao, ang pangkaraniwang tao, ang mga manggagawa sa kinikita ng PLDT. Kayo nagpasok dito, kayo ang may pangunahing karapatan na makinabang dito. Ang karaniwang sahod ng rank and file sa PLDT ay 35,000. Pero ang sahod ng Vice President sa PLDT, 645,000 naman. Ang sahod ng top 5 sa PLDT ay 3.2 million naman. Kahit mabuhay ka ng isa, mamatay ka, mabuhay ka ulit. Pangalawa, mamatay ka, mabuhay ka ulit. Pangatlo, mamatay ka, mabuhay ka ulit. Apat. Hindi mo kikitain yung kinikita nila. Pero kumikita sila ng ganun kalaki dahil sa pagpapagal ninyo. Dahil sa pagpapagal ninyo. Hindi nila alam kung ano yung trabaho ninyo.